Ay, Diyos ko Lord. Ano na kaya nangyayari sa mundong ito? Bakit sinisisi? Bakit nila sinisisi si President sa lahat na nangyayari? Hindi niya naman kasalanan kung bakit nangyari ito sa mundo, kung bakit nangyari itong krisis na ito. Bakit kaya? Parang siya ang sinisisi. Kasalanan niya kaya kung bakit nagka-krisis? Buong mundo. Buong mundo. Bawat ino-open ko ang aking account, ino-open ko, puro na lang siya yung inaano. Bakit kaya? Siyang sinisisi. Sinisisi na lang palagi siya, no? Pati yung mga artista, siya na lang lahat ng sinisisi. Sa halip na lang na magdasal na lang sana ang mga buong Pilipinas. Di ba nila nakikita buong mundo? Kaya siguro nangyayari ito para ipahiwatig sa atin na magbago na tayo sa lahat ng kasalanan natin. Kasi hindi lang naman Pilipinas. Kahit saan sulok ng mundo. Tapos ang dami pang magbabas sa kanya. Nakikita ako sa mga dumadaan sa wall ko. Bakit ganun? Wala pa akong nakita na president na kasing katulad niya. Ang dami na ng daan na president, wala akong pakialam. President nung dumaan na president. Pero sa kanya ko lang nakita yung may malasakit, pagmamahal. Ang dami nagbago. Ang daming nagbago sa ginagawa niya. Pero siguro, ang mga tao, tulog siguro. Nakapikit lang siguro ang mga mata nila at saka ayaw nila buksan ng mga mata nila. Puro batikos diyan, batikos dito. Ganun lang. Pero, ito lang, first time ko ito mangyayari ito, magla-live ako. Hindi ko kaano-ano si President, pero bakit parang halos na nasubaybayan ko lahat ng ginagawa ng mabuti, tapos yung pagmamahal niya sa mga tao, pero hindi nakikita ng mga tao yun, yung ayaw sa kanya. Bakit kaya? Siya yung sinisisi ng mga tao. Bakit kaya sinisisi ng mga tao siya? Bakit kasalanan to ng president? Bakit nagka-krisis? Hindi naman, di ba? Hindi naman kasalanan ni president. Hindi kasalanan ni president. Bakit nagka-krisis? Buong mundo. Lolo. Pinapahiwatig niya sa atin, sa buong mundo. Ayan mo, buong mundo. Kaya, magbago na tayo. Dapat always to be pray.
ayun lang. Pero pag binubuksan ko ang aking mobile, nakikita ako ang dami bumabatikos kay President, batikos dito, batikos diyan, sinasabi ng ganyan. Dahilan ba siya bakit nagka-crisis? Ang kapalaran, nasa atin yan. Magsikap, magsikap kayo, ganun yun, magsikap para umunlad. Hindi nasa kanya. At isisisi ng ng mga tao na to, sinisisi lahat kay President, baka nagka-crisis daw. Pasalamat nga kayo eh. Bakit? Sino pang nakagawa na nakagawa na nagbibigay ng ayuda? Ilang president na nagdaan, bakit nakagawa ba sila? Buksan nyo lahat ng mga mata nyo at kaisipan nyo. Minsan nang gigigil ako pag nakikita ako yung mga dumadaan sa wall ko eh. Hindi ko kaano-ano itong president na to, pero nakikita ko yung pagmamahal niya. Pagmamahal niya sa buong Pilipinas. Pagmamahal niya talaga. Nakikita ako. Ang daming magbatikos sa kanya. Sinisisi sa kanya lahat. Bakit daw naka-lockdown, ganyan. Di ayaw niyong sumunod, di lumabas kayo. Lumabas na kayo. Kung ayaw niyong sumunod sa patakaran ni President, sige lang. Go. Kung gusto niyo madaliin yung buhay niyo, sige na. Naiisip niyo ba, ibig sabihin may pagmamahal siya? Isipin nyo ng 10 beses, ibig sabihin, may pagmamahal siya. Hindi lang sarili niya yung iniintindi niya, kundi lahat tayo iniintindi niya. Ayun. Buti nga, nahuli na yung teacher na yun eh. Yung teacher na yun na, bibigay daw ng 50 million yata yun. Mga bastos, teacher pa naman. Mga bastos, ganun ba yung tinuturo niya sa niya? Sa estudyante niya? Teacher pa naman. Bastos. Ako nakapanggigil. Pero nakita ko talaga yung nakakaiba. Sa tanda ko na to, nakakaiba. Nakakaiba talaga si President. Marami nagdaan na President, pero wala akong pakialam kung sinong President, kahit sino pa uupo. Pero sa kanya ko naramdaman yung pagmamahal. Pagmamahal na na pagmamahal sa kapwa niya, hindi lang sa sarili niya, kundi sa lahat ng mga tao. Bakit kaya yung mga tao nakapanggigil minsan? Ang daming tao na ayaw buksan ng mga kaisipan nila at saka mga mata nila. Nanggigigil ako eh. Batikos diyan, batikos dito. Ano yun? Meron pa akong napanood na puputulin daw nila yung ulo ni President. Ano yun? Ano yung hayop? Ganun lang kadali? Mga walang mga respeto. Yung mga taong ganyan, mga salot sa mundo. Kayo na lang sana ma-COVID. Ma-COVID na kayo lahat. Kung sino ka man, piloto ng mga tao na yan, mga ganyan. Mga pag-iisip, di matitino. Baka isa pa sa pamilya mo, nakinabang pa sa ayuda eh. Nakapanggigil nga naman. Kaya first time ko talaga nag-live na to. First time ko. Kasi, ang dami talaga ko eto, naka-lockdown ako. First time ko talaga.
buksan nyo lahat ng ano, ang isip nyo at saka ano nyo, puso nyo nga. Pati mga mata nyo. Kung tingnan nyo kung anong nangyayari dito sa Pilipinas. Ngayon, isisi lahat sa kay ano, kay President. Bakit isisi kay President? Kasalanan niya ba kung nagka-crisis? Hindi niya kasalanan. Bakit nagka-crisis? Ay, naku, Diyos ko. Mga tao. Kaya ito, nangyayari sa mundo ito para ipapahawatig sa atin ng Diyos na magbago na tayo sa kasalanan natin. Magbago na. Kasi, ang dami na kasi yung tao na ano, puro pera na lang ang ano, ang iniintindi. Nakakalimot na sa taas. Bakit? Pag tayo ba namatay, dadalhin natin sa ano, sa libingan natin ng mga pera? Madadala ba natin 'yan? Lahat hindi. Uy. Nakapanghigil naman eh. Hoy, tumahimik ka dyan, Glenson, Aquino. Hindi ako nakiuso. Totoo to, sinasabi ko. Mahal ko ang aking Pangulo. Hindi ko siya kano-ano, pero lagi nila binabash. Bakit kaya? Yung mga tao na yan, mga utak nila, mga ano, ewan. Bakit sisihin mo si President? Kasalanan niya bakit nagka-crisis? Hindi ah. Buong mundo may virus. Nangyayari ito dahil nakakalimot na tayo sa taas. Napaparusahan na tayo. Hindi lang Pilipinas, kundi buong mundo. Kasi nakakalimot ng mga tao at saka punong-puno na ng kasamaan itong mundo na ito. Kaya yun, kaya pinapahiwatig ng Diyos sa atin ito para maalaala natin siya at magdasal tayo at magsisi sa kasalanan natin. Ayun. Ay no. Habang may pagkakataon pa tayo magbago. Magbago tayo kasi hindi natin alam ang buhay natin. Ang buhay natin, hindi natin alam. Anytime kinukuha tayo ni God. Hindi natin alam, pagtulog natin, bukas wala na pala tayo. Kaya, kayo mga ano ba, mga naninira kay President, pati kay ano, Francis Leo Marcos, bakit kaya ganun? Siya na nga ang tumutulong, siya pa ang naging masama. Bakit? Problema ba kung nagpalit siya ng pangalan? Hindi naman eh. Ay, naku, Diyos ko. Wala na lang ako nakita sa aking wall, kundi puro paninira, puro 50 million, ganyan, patayin daw si President. Ano, Diyos ko Lord, bakit papatayin si President? Bakit kasalanan niya isisisi sa kay President lahat? Kasalanan niya? Hindi. Hindi kasalanan ni President. Kung bakit nangyari sa atin ito, ang krisis na ito. Buti sana kung Pilipinas lang ang may COVID. Lahat eh. Kahit saan sulok ng mundo, lahat. Kaya pinaparusahan na tayo. Pinaparusahan na tayo. Kaya yun, habang nabubuhay pa tayo, gumawa na tayo ng mabuti sa kapwa natin. Lahat tayo ay nagkakasala. Nagkakasala tayo. Lahat tayo. Walang perfect na tao. Kaso lang, marami ng salot sa mundo talaga.
As in, maraming salot. Kaya habang nabubuhay tayo, gumawa tayo ng mabuti sa kapwa natin. Yun lang, kasi pag tayo nawala sa mundong ito, yun din ang aanihin natin sa langit. Kung anong ginagawa mo dito sa mundong ito, yan, madadala mo din yan sa kabilang buhay. Yun lang, kung saan ka sa dalawa, kung sa impyerno, dun sa kumukulong na nagliliyab ng apoy, o sa heaven. Kaya yung mga tao, Diyos ko, minsan nakapanggigil. Nanggigigil ako sa mga tao na lalo kay President, di ko siya kaano-ano, pero nakita ko yung lubos ng pagmamahal niya, sacrifice. Pagmamahal niya sa sa mga Pilipino, nakikita ko. Yun lang kasi, mga tao, hindi binubuksan ng kanilang kaisipan at saka mga mata nila. Ay siguro naman, nakapikit ang mga mata nila, hindi nila nakikita. But sana kung mga bulag silang pinanganak, kaya nga binigyan ng Diyos sila ng mata binigyan tayo ng Diyos ng mata para itong mata, ginagamit natin ito para makita natin ang masama at saka mabuti. Pero hindi Kaya habang nabubuhay tayo, gumawa na tayo ng mabuti sa kapwa natin. Yun ang the best. Kasi hindi natin alam, totoo to, na hindi natin alam tong darating ito na kasi inaasahan ba natin tong krisis na to? Inaasahan ba natin tong COVID na ito? Nagsimula nga sa China. Oo, dati sinisisi ang China. Bakit natin sinisisi sa China? Buong mundo na nga Huwag natin isisi kung saan. Isisisi nyo sa China, tapos pagkatapos yan, meron ng COVID sa Pilipinas, isisi na naman kay President. Kasalanan niya ba? Ang daming dumadaan sa Wulco. Lalo na yung yung Qatar ba yun? Yung Qatar saka dun sa Taiwan. Boxing na lang kaya kami. Pag nakita ko mga yung boxing na lang kaya kami. Pustahan na lang. Boxing na lang kaya kami. Yung gusto ko nga boxingin yung yung nandun sa Taiwan tsaka sa Qatar. Dati wala akong pakialam sa mga senado na yan, sa mga president, pero wala talaga akong pakialam. Pero nakita ko ngayon, may pagbabago ang Pilipinas. Kung wala lang itong krisis siguro, talaga maraming talaga pagbabago. Tingnan mo ngayon yung yung pinapasyalan ng mga dinadayuhan na nila kasi pinalinis ni President. Ang linis na yon dahil kay President, luminis ang paligid. Ang daming pagbabago. Ewan ko ba bakit ganun. Ang daming naninira kay President. Gusto nila patalsikin sa pagka-president niya. Siya lang yung may malasakit
President lang may malasakit sa atin. Bakit? Yung unang president, may malasakit ba noon? Ang daming nagdaan na na bagyo. Pero nakakaiba ito. Nakakaiba si President Duterte talaga. Hindi ko alam, basta na-feel ko talaga ibang-iba siya. Iba talaga siya. Kaya kaya habang nabubuhay tayo, dapat gumawa tayo ng mabuti. Paspasan na natin gumawa ng mabuti sa kapwa natin. Kasi kung ano yung tinanim mo dito, anihin mo din yan. Anihin mo din yan balang araw. Magtanim ka ng mabuti para para makamit natin ng magandang buhay sa kabilang buhay. Dami na kasi nagagawa ang pera eh. Ang pera, dami na talaga nagagawa. Pwede makagawa ng kasamaan na. Akala kasi nila porque mayaman na. Bakit? Sinong madadala yan? Wala tayong madadala, kundi katawan lang natin madadala yan sa kabilang buhay pag tayo namatay na. Mga tao kasi panay panira. Lalo kay Francis Leo Marcos. Nakatulong na nga. Yun. Ang dami nang natulungan niya. Bakit? Meron bang senador na lumabas para tumulong? Sa dami ng senador? Wala naman. Batikos dito, doon. Tapos, dapat nga nung nagbibigay siya ng mga ayuda noon, nagbibigay ng bigas, dapat nga yun ang imedya nila. Yan nga, kalkalin nila yung kalkalin nila yung kung ano nakaraan niya, yung pangalan niya, nagpalit daw ng pangalan. Bakit hindi nila imedya yung yung pagbibigay niya sa relief food sa mga tao? Ay naku Diyos ko, mga tao nga naman. Ay naku Diyos ko, mga tao nga naman sa mundo. Ang daming ewan. Habang gigil nga naman sila, no? Saka binabastos na eh, pati President binabastos na siya. Walang mga galang. Ito ngayon lang talaga ako. Ewan ko ba kung bakit first time ko talaga nag-live na ito. Ewan ko lang. Kasi talaga nakikita ako talaga yung pagmamahal ni President. Patas ang laban. Mayaman man o mahirap,
patas ang laban. Kaya nga, di ba? Tingnan mo yung ano, kaya nga may batas eh. Kaya nga tingnan mo yung ABS-CBN. Oh, nagsarado nga. Wala naman ako iniidolo. Wala akong iniidolo naman na ano na artista. Ang iniidolo ko lang sa taas. Ayun ang the best. Ang Diyos lang ang pwede natin iniidolo kasi ang mga yan din mamamatay din sila yan. Kagaya lang natin sila, tao lang din. Ang dapat natin ni ano ni idolo ang Diyos lang, yun lang. May makita na naman ako dyan na pag may dumadaan palagi sa Hulko, ewan ko lang, puro na lang balita dito kay Francis Leo Marcos, paninira ng tao, tapos kay President, bibigyan daw ng 50 billion na kung sinong makapatay sa kanya, ganyan. Ay, Diyos ko Lord, mangilabot naman kayo, oy, mga tao. Kaya yung mga taong ganyan, bakit? Aso? Aso yan, para patayin mo na lang? Ang Diyos lang pwede kumuha ng buhay natin, wala nang iba. Ang Diyos lang. Hindi ko lang, kung pumatay ka ng kapwa mong tao, hindi, impyerno talagang bagsak mo diretso. Ay, Diyos ko. Kaya gusto ko talagang makita yung lalo yung nasa Qatar ng babae na yun na habang nagwo-walking daw siya, nagja-jogging daw siya, nanggigigil ako dun eh. Akala niya feeling maganda. Mas maganda pa ako sa'yo yata eh. Ay naku, Diyos ko. Feeling maganda. Salot din, isang salot mga yan eh. Lahat ng naninira. Yan. Ang dami ng salot sa mundo. Wala na silang magagawa sa buhay nila kundi paninira. Pati din kay Francis Leo Marcos, sinasabi ganito ganyan, yun daw, scammer daw siya. Kung scammer siya, saan siya kumukuha ng pera para tinutulong niya sa sa mga tao, sa dami-dami niyang natulungan. Ano yung play money? Kung scammer siya. Tapos sabi pa hindi sa kanya yung yung office niya. Yung office niya daw hindi daw sa kanya. Sige nga, abnormal ba yung tao? Kung hindi niya office yun, isasabit niya yung frame niya doon. Yung picture niya sa sa office. Kung hindi sa kanya yun. Eh, hindi pala sa kanya yung yung office. Eh, bakit nakasabit yung doon? Nandun yung frame niya sa opisina niya. Kung hindi sa kanya. Tapos, scam pa daw yung pagtutulong niya. Ano scam? Ano yung play money? Ano yung mga niya, binibili niya ng bigas, play money lang? Ay, Diyos ko, mga tao sa mundo. Ay, mga tao naman. I love my President Duterte.
have a good heart. I love so much. Ayan, mga taong maninira, walang magawa sa buhay kundi manira. Sirain ng sirain. Kasi lahat ng nagdaan na president talaga, siya lang talaga yung inano ko. Siya lang talaga yung nasubaybayan ko ngayong lockdown na wala akong trabaho. Hindi ako na pumapasok ngayon kasi lockdown kami. Ngayon ko talaga nakita, nasubaybayan ko yung pagmamahal, yung sacrifice niya. Halos na lang maiyak-iyak na lang siya sa mga binabatikos sa kanya ng mga tao. Kasi sinisisi siya. Bakit? Hindi niya kasalanan. Hindi niya kasalanan bakit ito nangyayari sa mundo ito. Dahil ito talaga, bakit nangyayari ito? Bakit may COVID? Kasi buong mundo pinaparusahan na tayo ng Panginoon. Kasi nga, nakakalimot na tayo. Ay, school. Nakapanggigil. Pag makita ko lang talaga yung babae na nasa Qatar, boxing na lang kaya kami. Gigil ako eh. Boxingin ko yun. Kaya habang nabubuhay pa tayo, gumawa na tayo ng mabuti sa kapwa natin. Yun lang. Ayun ang the best. Sa bagay, kahit saan ka pumunta, maraming salot talaga. Kaya nga iba-ibang mga ugali natin. Maraming salot na sa mundo. Ewan ko ba, hindi nila alam, ginagamit na lang ng mga kadiliman na yung mga nila, spiritual nila. Tumataas ang dugo ko pag nakikita ako binabatikos si Presidente. Ewan ko ba? Kaya nga, binigyan tayo ng Diyos ng mata natin. Binigyan din tayo ng bibig natin, mata. Ang mata, para makikita natin ang liwanag at kadiliman. Ayun. Yun ang kaya binigyan tayo ng mata at makikita natin ang kadiliman o mabuti. Ayan. Buti sana kung pikit ang mata natin ng sinilang tayo. Kaya nga binigyan tayo ng Diyos ng mata eh. Na umanda talaga sa akin ng Lady Qatar na yan tsaka Taiwan Qatar na yan. Boxingin ko na lang sila kaya
Wala na lang silang ginawa kundi paninira. Paninira sa president. Doon na lang daw sa Kulambo. Ang tatay nyo nandun sa Kulambo. Ay, Diyos ko, bakit ganun mga tao sa mundo? Nagagawa. Alam mo naman yung ano na yan eh. Yan siguro yung mga taong binayaran para manira kay president. Ay na. Kaya pag kayo nagboto, piliin nyo yung tama na iboboto. Yung tama na nararapat. Yun. Yun ang dapat iboto nyo. Yung nakakatulong. Nakakatulong sa mga tao. Sa halip ng magdasal na lang para mawala na itong COVID, kung ano-ano pang nangyayari sa Pilipinas ngayon. Puro issue. Ano kaya yun? Diyos ko. So, issue na lang. Wala na ako, para akong tumataas ang dugo ko sa paspasan na lang magdasal. Ito nga. Buti nga, nabigyan tayo ng president na may malasakit sa kapwa. Kung makasarili siya, wala siyang iniisip kundi mga tao. Ibang tao lang naiisip niya. Yung pamilya niya, minsan, hindi niya na nga inaano. Nauuwian sa kanila dahil busy na siya, stress na nga siya. Sa halip na tulungan natin siya, dapat magdasal. Yun ang the best. Yun ang the best na gagawin natin sa buhay natin. Kasi hanggat hindi tayo nagbabago, nandyan pa rin ang COVID. Nandyan pa rin kasi pinapalo tayo ng Diyos. Ayun. Pinapalo na tayo dahil makasalanan na. Punong-puno na ng kasalanan itong mundo na ito. Punong-puno na. Nakikita ako punong-puno na. Ang Diyos napakabuti nga Kasi binibigyan pa tayo ng chance para manghingi ng tao, ng tawad sa Kanya. Pero, ang daming tao kasi ang akala nila, oo nga, masaya nga ang buhay mo dito sa mundo na ito. Sa kabilang buhay kaya, masaya kaya? Kaya dalawa ang pwede natin pasukan doon. Impyerno o heaven. Dalawa. Kaya paspasan natin. Hindi porke namatay na ang tao, nasa heaven na. Kamag-anak mo man, tatay mo man, kapatid mo man, anak mo man, sarili mo lang ang
makakaligtas. Basta gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, yun ang number one na the best ang gagawin. Minsan naririnig ko nga, may namatayan, nandun na sa heaven. Sure kaya kayo kung nasa heaven? Walang nakakaalam sa destiny natin. Walang nakakaalam kung saan tayo. Kasi kung ano yung tinanim mo dito, aanihin mo din sa kabilang buhay. Yun. Ang mga tao nga naman, ang dami ko nakikita sa habol ko. Pag ako nag-open sa FB ko, my God, paninira kay Francis Leo Marcos. Ang dami niya, nasubaybayan ko yung pagtulong niya pa. Grabe. Yung pagtulong niya. Hindi kasi siya lang ang nakakagawa. Hindi siyang senador. Hindi siyang senador para gawin niya yun. Pero may malasakit siya sa sa kapwa niya. Binubuhos niya yung niya, bakit? Nagpupuyat siya para makatulong sa kapwa niya. Bakit ganun yung mga tao? Hindi nila naiisip. Mukhang pikit pa yata ang mga mata ng mga tao. O sadya lang talaga pinipikit. O sadya lang talaga hindi din gumagana yung mga utak. Ay, Diyos ko Lord. Kaya minsan, patawarin mo nga naman mga tao na bumabatikos sa kanya, hinihila siyang pababa. Pero siya lang ang nakakagawa ng pagtulong sa mga tao. Ang daming nagugutom. Pero siya lang talaga nakatulong. Pagsubaybay ko sa kanya, simula ng first na namigay siya, hinarang pa yung sasakyan dun sa may malapit sa bahay niya, sa may guard, ayaw papasukin. Pero bakit kaya ganun? Pag gumawa ka ng mabuti, may kontrabida. Kasi ang mga kontrabida na yan ang mga salot, mga satanas. Kaya hinihila din. Hinihila nila pababa kasi gusto din nila na kagaya din nila na maging kadiliman. Ayaw nila yung magtagumpay ang kabutihan. Pero ang kabutihan laging tagumpay. Ang kabutihan, kahit ikot-ikutin mo man ng mundo, nananaig ang mga mabubuti. Hindi nga natin alam. Itong COVID na ito, hindi natin nakikita. Parang hangin lang. Hindi natin nakikita. Kaya, thanks God kasi, nabubuhay pa tayo. Ang dami nang namatay. Binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon para makapagsisi tayo sa kasalanan natin. Yun lang. Ya Allah. Ay, Diyos ko Lord, patawarin ang mga tao.
ng tao sa mundong ito. Punong-puno na sa kasalanan. Patawarin mo ang bawat isa sa amin. Thank you, Lord. Dahil buhay pa kami hanggang ngayon. Maraming salamat.